Rabia dito kasi nag-comment siya ng abang mode. Bakit? Nakakatawa yung mga comments sa mga pawitihan sila no? Pawitihan. Pawitihan yung mga... Carla mismo, di ba, may sinabi. Kasi nga siguro nakarating na rin kay Carla yung mga bashing sa kanya. Eh kung gamit mo, gusto mo maging presentable pa rin yung ano, gagawaan mo ng paraan. Siguro lesson learned din ito kay Carla. No? Kapuso aktris na si Carla Abellana rumisbak sa mga reklamo ng kanyang paninda sa online. Kamakailan ay nagtrending ang mga paninda ng kapuso aktris na si Carla Abellana kung saan umana ito ng iba't ibang reaksyon dahil sa kanilang napansin sa ibang produkto na kanilang nakita sa Instagram ng aktris na hindi kaaya-aya. Makikita nga ang iba't ibang produkto ng kanyang ibinibenta sa online sa kanyang Instagram account na Carla Angeline Closet. Ngunit hindi nga ito nakaligtas ng ibang mga mapanghusgang netizen kung saan tinawag pa nga itong dugyot ng ibang nagkomento at tinawaran pa nga ito ng iba na baka pwede na lang bilhin nila ng 30 pesos. Bukod dito, may nag-comment pa dito na kahit ibigay pa ito ay pag-isipan pa niya kung tanggapin. Ngunit ang umagaw nga ng pansin ay ang comment ng nagngangalang Michelle Estrella na ayon pa sa kanyang comment na baka may eraser ang ni Carla Abellana kung saan pinagtawanan niya ito ng ibang netizen. Bakit? Madami. Madami yung binibenta niya. Sino? Carla Abellana. Bakit? Eh, ang dami yung binibenta mga pre-love items niya. Oh. Kasi nga, syempre siguro yung mga hindi niya na ginagamit. Oh. Diba? Sayang naman. Oh. Di, iba na lang yung maggumamit, magmahal, mag-alaga. Diba? Oh. Kaso nga lang nagkaroon ng backlash. Eh kasi nga nabash ng mga netizens dahil. Nabash ng mga netizens si Carla Abellana? Oo. Dahil sa kanyang mga binibentang pre-love? Yes! Bakit ano ba yun? Anong issue? Eh kasi nga na, yung iba daw binibenta ni Carla Abellana, mga hindi na mint conditions, mga medyo gamit na, tsaka medyo may kamahalan. Oh, gamit na pala mamala, hindi dapat sa ukay-ukay na nilagay. Ay, yung iba nga na yung sinasabi, sana pinamigay na lang daw. Oo. Grabe yung ibang netizen. Tawa ka mag-comment. Tingnan mo na yung ibang mga nakita kong comments, oh. Ano sabi? Eto, nasusulat. Pasan. Ha! Parang hindi nagkukotse si Maring Carla. Bakit? Ang dumi ng mga swelas. Parang tambay sa pamilyang bayan. Grabe yung comment. Uy, baka sabihin ng tatong na hindi doon po kami sa comment na tatawa. Tapos, hindi ako makamabal. Pamilyang bayan. tapos, sabi naman ng isa, kahit na branded, tapos ganyan quality, wag na lang. Nagbibenta kayo, tapos ganyan tingin ng mga tao, bumibili ng basura. Sabi ng gano'n, ang harsh naman. tapos, Oo. Sabi naman ng isa, nakakaya naman po, ngayon lang ako nakakita ng artisang naka-pre-love benta, kaso abuse lahat ng gamit. Halatang hindi man mag-alaga ng mga gamit na branded. totoo po? Sabi. O yun, binabasa lang po yan. Ako po nakatawa sa paraan ng paano sinulat or paano na binabasa nila yun. Ito pa na yung isang nasulat, oh. Sabi ko isang, netizen. What's wrong with Carla? For donations na itong mga binibenta niya. Ayaw i-let go. Nanlilimahid na. Nakakagulat lang, parang ang linis at neat niyang babae. Tapos ganito yung binibenta niya. Sabi gano'n. Nakakaloka na. Naloloka po sa mga netizen. Hindi po dun sa Na kahit nga sa programa ng komedyanteng kolumnista na si OJ Diaz na OJ Diaz Showbiz Update kung saan napag-usapan din nila ito na kung makikita mo nga ay napahalakak si OJ Diaz nang mabasa nila ang mga komento mula netizen.
Ito pa na isa nagsabi, ano kaya ang nabili ni Rabia dito? Kasi nag-comment siya ng abang mode. Bakit? Nakakatawa yung mga comments sa mga Ngunit kagabi nga sa interview ng 24 oras ay naglabas ng mas mahabang paliwanag ang aktris kung saan itinanggi ang reklamo ng ilang netizens na hindi nagmatch ang quality ng pre-love items niya sa presyo na mahal daw. Ngunit sa kanyang paliwanag ay hindi ito totoo na ayon pa ng aktris, grabe kayo, I would sell something na much less naman than how much I got it for. Di ba? Lalo na yung condition niya depende rin doon. Sagot ni Carla. Well, choice naman nila yun if they are interested or if they want to buy or not. Dagdag ni Carla. Pawitihan sila no? Pawitihan. Pawitihan yung mga comments. Baka naman sabihin nila, puro mga negative yung inaano na binabasa. Meron din pong nagtatanggol. Oo nga. Ano sabi nung nagtatanggol? Sabi ng isa, hindi ka naman pinipilit bumili. Sa kanya yan at siya yan. Kung walang magandang sasabihin, pakibura na lang. Baka mapahiya lang. Sabi ganon. Si Carla mismo, di ba, may sinabi. Kasi nga siguro nakarating na rin kay Carla yung mga bashing sa kanya sa mga pre-love na binibenta niya. Ano sabi ni Carla? Sabi niya, people can be so mean. So mean. Kasi nga naman na, hindi naman natin masisi. Iba na, di ba medyo below the belt? Ay, hindi na ba siyang belt, Mama Lo? Gaga. Parang ano na, parang wala na sa off limits na. At dito nga, pinayuan ni OJ Diaz ang aktris at sinabihang lesson learned at sinang-ayunan ang ibang komento ng ilang netizen na dapat linisan mo na bago ibenta sa publiko ang mga paninda para maiwasan ang mga negatibong komento mula sa mga mapanghusgang netizen. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video kung saan pinayuan ni OJ Diaz ang aktris na si Carla Abiliana. Anyway, alam mo no, yung iba kasi valid naman yung iba yung ibang nilang comment kasi yung na-observe nila. Oo, kasi lalo na kung sila mismo ay talagang bumibili ng mga pre-love. Dapat talaga inaayos siya. O dapat talaga nililinis din siya. Katulad ng sapatos, swelas, ang dumi. Kaya napagkamalan na gano'n sa pamilya ng bayan. Hindi kaya hindi, dapat talaga inaayos natin ang ating lalo na pre-love yan. Tama. Kasi kung bagay wala ka na mga ayusin, kukunan mo lang ng picture yun kung gamit mo, gusto mo maging presentable pa rin yung gagawaan mo ng paraan. Siguro lesson learned din ito kay Carla na lahat ng kanyang tinitinda dapat nasa maayos pa rin kondisyon. Hindi yung kumbaga kahit yung sa tunay na buhay, sa personal makita mo yun, ay maayos pa pala. Kasi nga maayos yung picture. Yung mga online sellers naman ay kasi talaga ng pre-loved items. Minsan, pag may mga issues, di ba, may mga flaws na tinatawag yung mga binibenta, yun kinukunan nila specifically, ganyan. Tapos, sinasabi nila kung magkano yung presyo. Siyempre, kung kayo na po magpapagawa, kaya mas mababa yung presyo. Kaso nga lang, yung iba kino-comment na, parang ang mahal. Kung may ipapagawa ka dun sa binili, parang may kamahalan. Tsaka nga yung isa nga na item, di ba, parang nakalimutan pang alisin yung tag. Parang $164 binili, tapos binibenta ng $18,500. Ako kasi kung ako yun, pamimigay ko kasi ma-remember ka ng mga taong pinagbigyan mo. Kasi meron akong binibigyan ng damit. Uy, naalala mo to, Oj? Sa'yo to, bigay mo sa akin. Hindi ba may mga ganong tao, kakalabitin ka, tapos hindi mo naala, oo nga, binigyan kita ng damit. Yung ganon, dapat yung mga ganong tipo, pinamimigay. Anyway, sa naman daw yun? Para may paglalaga ka naman daw yung mga mapagbebentahan mo. Okay naman din yun. Kaya lang, di ba, mas tumitingin sila doon sa, ano ba yung mga items na pinibenta mo? Ganito, itsura. Oo. Kaya, next time, si Carla humingi na ng tulong sa kanyang mga friends na... nalinisin yung swela sana ng mga sapatos.
Hindi na tulong na ibenta. O basta baka sabihin naman nila, ino-okay natin. Hindi po, kasi nakakatawa talaga yung mga comment ng mga tao. Kahit kayo naman, pag binabasa nyo, maaliw na lang talaga kayo. Hindi ba? Anyway, sana nga mabenta at mabili at maubos lahat yung mga paninda ni Carla. Especially if it's for a good cause. Yes.